than your father. Nakakaya ka, failure ka. Binoto ka pa namin. Tapos no, nag-training ka pa. Anong klase kang training? Ano natutunan mo sa training? Nagmamarunong ka. Kunyari nga, dinadamayan yung mga tao. Tapos nun, flex-flex kayo. Gamitin nyo AFP, PNP. Ilan lang AFP, PNP? 400, pinagsama. You cannot stop 120 million o gawin mo ng kalahati niyan. 50 million Pilipino. Anong gagawin nyo? Ratratin nyo lahat yan? Hindi nyo kayang supilin ang taong bayan the moment na nawala na yung tiwala ng taong bayan sa inyong mga namumuno, sa mga ahensya ng gobyerno, kahit sa hustisya, nawawala ng tiwala. Kaya tatayo ang taong bayan, maghuhudyat sa taong bayan. Pag tumayo ang taong bayan, wala na. Bye-bye. Tado kayo, we will bring order. We the stakeholders of this country, hindi pwede yung ginagawa nyo. Sobra na kayo. Hinayaan namin kayo. Pinanonood namin kayo. Binigyan kayo ng tsansa. I-recover ninyo. Good governance lang ang lusot nyo dito. Tatakutin nyo pa martial law. Mga ungas. Martial law. Yung power ninyo galing nga sa amin eh. Matakot kayo pagka yung taong bayan ang mag-declare ng martial law. And we will do that. Ako mismo will do that. Sabihin nyo nahihibang. Subukan natin. Subukan natin. Kung makikinig ang taong bayan. Subukan natin. Kasi pag kayo, ngayon pa lang wala pa nag-aalisa na kayo. Natakot na kayo. Resign pa si Romualdez. Kasi kung matitino kayo, hindi nyo gagawin yan. Hindi kayo alis. Harapin nyo Hindi ako nagnakaw. Sino nagsabi nagnakaw ako? Putang, sino nagsabi nagnakaw ako? O tignan nyo yung salin ko. Tignan nyo yung ano ko. Hindi nyo ma-address yung hinanaing ng tao. Kasi totoo. Kaya nga, Romualdez, natakot. Natakot kang lutuin ang taong bayan. Ilagay ka sa kaldero na puno ng tubig, yung malaki na kawali. Talyase. Apuyan ka. Gawin kang adobo. Total, baboy People will do that because inano ninyo tinatakpan ninyo yung puputok Ngayon ang style ninyo, pasisingawin yung konti. Kala ninyo mabobola niyo yung tao. Hindi nyo kaya nang bolahin yung tao. Kasi this happened 3 years in the making. 3 years in the making. You have lost the confidence of the Filipino people. You have lost the moral ground to run the country. At kayong mga naniniwala sa administration, you die for them. You die for this lost cause nila. Imagine, injustice, corruption, abuse of power, drugs. Diyan nyo gusto magpakamatay. Go ahead. You make a stand. You die for them. Hindi tama ito Kinurap nyo lahat ng agency. Kaya nakakaumay. Galit na ang mga tao. Tapos dadaanin natin ng peace rally. Peace, man. Not knowing na doon tayo kinukural. Bakit? Takot na takot sila na matulad tayo sa Nepal o Indonesia. Pero sa akin, ang pananaw ko, mas grabe tayo sa Nepal at Indonesia. Kaya kayo mga politiko, matakot kayo. Pag kayong taong bayan ang tumayo. Yung buong taong bayan, hindi yung ganitong watak-watak. Meron dito, meron doon. Tapos inaasahan yung, pagparami tayo. At pagka marami na, kakampi na yung AFP. Ano ba yan? Ano yan Opportunism yan Kung kailan lang marami, mananalo na, tsaka lang lalabas ang AFP. Hindi natin kailangan ganong AFP. Masyadong yon. Masyadong play safe. Masyadong opportunista. Sorry sa mga kabaro, pero yun ang labas talaga In my book, that is opportunism. Hindi alam nyo mali tama Kitang-kita naman mali tama. Kahit bata, masasabi ko, mali. Ano sinasabi sa mga bata?
mga anak ninyo, ano sinasabi niyo? Mali magnakaw. Anong ginagawa sa atin? Bilyon-bilyon ninakaw. You cannot discern that. Tapos hinahayaan nyo. Tapos kung kailan dumami yung tao, tsaka kayo lalabas. O, nasaan yung courage? Kasi may tatrabaho lang kayo. O di, pera-pera lang kayo. Ang pinaglalaban dito, yung bansa natin, yung kinabukasan ng mga Pilipino, and here you are, waiting for the developments na pagka dumami yung tao, doon na kayo lalabas. Tapos magpapalabas kayo ng mga memorandum, mga letter na hindi kayo, apolitical kayo, buisit. Apolitical, mga you will uphold the Constitution, you will defend the state and the people. Baliktad pa eh. Basahin yung Constitution. Kalagay doon, you will defend the people and the state. Inuuna niyo yung state. What makes the state? The Filipino people. Wala yung state kung wala yung tao. Remember, yung taong bayan ng... Kaya nga nandyan nag-agree tayo, magkaroon tayo ng barangay, magkaroon tayo ng regional, provincial, regional, municipality, provincial, and then regional. And then the setup of government. Nag-agree tayo na may constitution tayo that will run our daily lives. Lahat ng batas, agree tayo, meron tayo representatives na silang gagawa ng batas. Itong mga gunggong na to, hindi man lang ipasa yung death penalty. Kaya nagkaganyan. Bakit nila ipapasa? Sila magnanakaw eh. Isang sweep lang yan. Isang bagsak. Ipasa ng taong bayan yung death penalty. De tapos, ang buto-buto, bakit di natin kayang gawin? We, as the People's Court, the People's Congress, the People's Audit, we, as the sovereign Filipino people, can terminate the president, terminate everyone, put them all under house arrest, pending investigation. Sa tingin nyo, di natin kayang gawin yon? Kaya natin gawin yon. Wala lang naglalakas ng loob. Wala lang tumatayo para gawin yon. Hindi lang inaalam. Pero sinasabi ko sa inyo, kaya natin gawin yan. Kaya natin baguhin ang Pilipinas. Para hindi tayo mauwi sa lugmok na kalagayan. Yung mga Pilipino hindi pa pinapanganak, may utang na. Tapos kayong mga basher, kayong mga Pilipino na, oh, bakit wala ka dun, sir? Ayoko eh. Ayoko eh. Pag ako lumabas, patay kung patay. Anong kayo? Ayoko lumabas sa ganun eh. Peaceful nga raw eh. Kasi nadala na ako sa ganyan. Nagsasalita ako, lumabas ako, pinalabas na ako. Sabi sa akin ni Colonel Mitran, sir, kinakailangan tayo pumunta doon, magpakita na tayo. Hinihingi ka na ng taong bayan. Pumunta ako, sige, baba tayo. Nagpinagsalita ako. In the middle na nagsasalita ako, sasabihin sa akin, sir, peaceful rally ito. Putragis. Ganon. Hindi ko naman pinansin. Tira ako ng tira ng yung sa loobin ko. Ayoko ng why will I join a peaceful rally? You join. You like to join. You join the peaceful rally. Because I believe, kung yung peaceful rally na yan, what will happen there? Ano end objective ba dyan sa peaceful rally? Ano end objective? Sasama nga daw si Makoy. Baka mamaya pumunta pa yan dyan si Makoy. Oh, punta dyan si Marcos. Di bang kahipokritohan yan? Hindi nyo nadadama kasi yung mga tinamaan ng baha eh. Yung nagdusa, yung binaha. Kita nyo yung mga nasa video na bahay, tinatangay ng ilog, nilulun ng ilog. Kita nyo yung rumaragasang mga tubig, nagla-landslide. Kita nyo yung sasakyan na nadaganan ng bato. Kita nyo yung mga tao na lumalangoy, na araw-araw nilalakaran nila yung baha. Yung mga tinamaan ng leptospirosis. Tapos niyan mag-rally tayo. Hindi naman tapos may mga investigasyon. That's too late. Too late in the day. 3 years. 3 years. Too late in the day. Tapos sabihin mo na, if I were not president, sasamahan ko pa kayo sa kalsada. Ungas. Ikaw nga ang presidente. Ano yan? Binigay namin yung trabaho sa'yo. Binuban yan. Nangangamatay yung tao. Nagugutom yung tao.
Ay, nako. Na, Madam Inday, if ever you become the next president, if ever you become the leader of this country, do not fail the Filipino people. You put the right people, you trust the right people. Because if you do not, and better reboot the country. If you do not reboot this country, the same vicious cycle. We have to end this. Right here, right now, we have to end it. So that may pag-asa, may fighting chance, yung mga Pilipino. Ang daming problema. Kailangan mong ayusin yung sistema ng gobyerno. Yung korupsyon, lahat yan. Indicators lang yan. Ayusin mo education ng Pilipino para yung production line ng bagong henerasyon ng Pilipino, lalabas yung kagusto. Quality, sabi ng iba. Excuse me, quality. So, yung food security ng Pilipino, yung collection ng Pilipino, yung health care ng Pilipino, ang daming aayusin. Eh, how do you do it, di ba? Madali yon kung you have the right people there. Na ang dami diyang magagaling, ang dami. Pati yung ating defense, ano yung defense posture natin? Siyempre, no long neglected yung armed forces. Hahabulin natin ngayon. Kaya tama lang yung budget nila, 1 trillion a year for the next 10 years. Let's see if we can fund that. Tapos noon yung West Philippine Sea, wala nang away-away, wala nang gera-gera, joint development na lahat ng claimants. And then yung ano natin, friends to all, enemy to none, wala tayong away. Neutral tayo, make it clear, neutral tayo. Abrogate the Mutual Defense Treaty. Hindi natin kailangan ng Amerikano para defend. Hindi naman sila pupunta dito para depensa. Bibigyan nila tayo ng mga gamit, weapons of war, nababayaran natin. Imagine gera nila. Makikigera tayo, gera nila. Gera natin, magpapadala sila ng gamit. Minimum yung papadala lang kano, tayo pa rin nangaharap. Kaya nga, this is so unfair because we have allowed it. Kaya nga yung susunod na generation of leaders natin, we should invest in our leaders, in the next generation of leaders. We should reboot COMELEC, ayusin natin. We should make sure that we invest in the thinking process of our future leaders from barangay captain to the president. Talagang lahat yan. Lahat ng mga gustong pumasok sa gobyerno, talagang qualified. Kung kulang sa qualification, gusto nilang magsilbihan, pasok kayo sa academy, political academy natin, na-certify kayo. And then, habang sa tumataas yung antas na inaambisyon nyo, sige, meron talagang program. Gawa ka, Madam President, ng master plan ng Pilipinas for the next 50 to 100 years. Moving yun every year. Nag-a-adjust siya. From 50 years, 49 na lang, magiging 50 years siya ulit the next year. Ganun ba? Until we attain the vision. Hindi yung ganito, master plan na yan, walang priorities. Wala eh. Pinabayaan tayo ng ito. Food security, dati supplier tayo ng bigas. Ngayon, tayo number 1 importer ng bigas. Import, pumasok yung ASF, pumasok yung swine flu. O, patay yung natin. Lintik na mga yan, mga importer. Paano may pere? May kita sila eh. Kaya nga lahat yan, pananagutin natin. Panagutin natin lahat. Habulin, yung tatamaan, sorry, kasi napatunayan kunwari na kayo ay nagwalangya sa taong bayan, sorry. Ganun talaga. Yung mahirap maging pinuno ng bansa sa dami ng problema. Kaya intindihin nyo, sakit ng ulo, tatandayan si Inday. Tatandayan. baka magkaguhit-guhit. Baka magmukhang Indian. May warchip ba? May ganun. Ayun ako. Kamasapak ako. Kaya nga, pati AFP, we have to reinvent the armed forces. PNP, Coast Guard,
NBI. Ay, laking problema natin. But if we know what we want, kayo mga Pilipino, you know what you want. You have a fairly good idea and you can contribute to nation building. Let's do it. Towards a better country. Towards a Singaporean model. Ngayon ang tanong, do we have to undergo a Nepal just to attain a Singapore? Nasa iyo yun, BBM. Nasa iyo yun. Tama na yung mga masquerade. Hindi mo kami maloloko eh. May padrama-drama pa kayo na resign si Romualdez. Patatakasin nyo eh. Yun lang sa akin. Kung seryoso kayo na ayusin yung korupsyon na yan, dapat ngayon pa lang, AFP-PNP, give the order, hold departure order. Walang aalis. Harapin ang batas. Harapin ang investigasyon. Hindi. Presidente ka ng Pilipinas, you have all the powers that we gave you. Tarantado ka. We gave you. Ayaw mong gamitin. Anong gagawin namin? Saan kami ngayon tatakbo? Sa sarili namin. You fail us. Tatayo ang taong bayan. And we will take that power. We will terminate you. Tarantado kayo. Huwag nyo kami takutin. Lahat kayo matakot sa amin. Tarantado kayo. All power, all government authority came from the Filipino people. Always remember that. We can give it, we can take it, and we can discipline you. We can exercise our power as the court, as our Congress, as the audit, as the executive. Lahat, all that power is with the Filipino people. You get our vote. Kumbaga sa galitin nyo kami. Yabang ninyo, wala kayong takot sa taong bayan, pati kayong mga na binabayaran na mga commentator, lahat kayo, matakot kayo pagka naglabasan ng taong bayan. Tatawa kayo, inamag, nilangaw sila. Gusto nyo makakita talaga ng dami, yung galit na galit? Gusto nyo makakita? Naghihintay lang ang mga tao na someone will lead it. Nasabi ko na nga hindi ako yun eh. Sino ba yung stupid son of a bitch na magre-rebellion? Oh. Sino yung walang pakialam? Rebellion na. Magde-declare ng rebellion. Sino? Wala kayong masabing pangalan. Wala kayong masabing pangalan. No. Protect Inday Sara. Hindi protect Inday Sara. She's the Vice President of the Republic. She has her own Basta protect her. Kasi may mga intel na chuchugiin eh. Yeah, protect Inday Sara. Huwag masyadong nobody knows kung saan ka pupunta. Very compartmented, lahat ng lakad, yung no loose talk, walang pattern. You'll survive. Tarantado itong meron pang balak-balak na military junta. May balak pa ng mga... Ano bang iisip natin? Akala ko ba follow the Constitution? Bakit ganun? Merong tokso pa, may upo iba. May ganun. Bakit merong hunta-hunta ako nadidinig? Ano yun? Remember, this is a democracy. This is not dictatorship, not authoritarian. How can a few dictate what is the voice of the majority? How can a few dictate who will run this country and forget the mandate nung 32 million? How can you forget what is stated in the Constitution explicitly, maliwanag pa sa ilaw ng araw, na may succession eh.
Bakit itatrash yung Constitution just to accommodate yung uupo? Tumakbo kayo eleksyon. Tumulong kayo, i-reboot natin yung COMELEC. Kasi pag kaya na-reboot natin yung COMELEC, tumakbo kayong lahat. Kayong lahat na gustong tumakbong labanan ng Inday Sara. At doon magkakaalaman. Malinis na eleksyon, walang dayaan. Tapos noon, kunyari, appointed si Glenn Chong, o kaya deputy si Attorney Respicio, lahat ng mga pagka nireboot yan, manual counting sa ilalim, merong ebidensya kung ano na yung ano doon, so, yung result. Kahit maglokohin yung transmission, makukwestiyon sa korte. At bitayin lahat ng tarantado dyan. Kaya nga may death penalty. Pero kung aasa kayo sa Congress at sa Senate ngayon, hindi papasa yung death penalty. Para naman tayo naglulukuhan. Ilang taon na yan dapat ipasa? 2004 pa yan eh. Ano na ngayon? To 2025. 21 years. Wala pa rin death penalty. Kaya namamayagpag ang magnanakaw. Kaya in the houses of government, daming magnanakaw. Crocodiles nga ang biruan, di ba? And we're really fucked as a country. And the only way is to get involved, be part of the upcoming power of the people na tatayo. Be part of it. Own it. We own this country, not the few crooks, crocodiles, not the few, not the abusive politicians. We, the Filipinos, own this country. Kaya kayong mga nasa Mindanao, standby lang kayo. Standby kayo, wala mo na separate. Wala. Chairman Nur, wala muna. Atat-natat, wala muna. Hello, shout out, Chairman Nur. At sa mga MILF, sa lahat, isa lang tugtog, isang galaw, isang bansa tayo. Na? Wala muna. Panoorin nyo na muna itong mga taga Manila, itong mga taga Luzon. Ano bang ginagawa ng mga taga Luzon? Para tingnan natin. At kung hindi, then you decide kung may pag-asa pa o wala. Ganun lang. Yun yung advice ko sa Mindanao. Yung sa inyo dyan, Mindanao, kung nandyan ang BP, protect the BP. Kasi pag kami nangyari sa BP or any Duterte, wala. Ano tayo, gera tayo talaga. Yun ang iwasan natin. So, para may iwasan yung protect. Ang ano nga dyan na kailangan desisyonan ninyo. Gusto niyo umuwi si Duterte. And dapat dyan, palitan natin yung administration, ayusin natin to. And then para bumalik yung si Tatay Digong. I don't know how it's gonna be done. But we can all sign as Filipinos. Tell them, solid nyo yan. Ay, nako. Laki ng problema eh. Siyempre sinubo yung dating presidente. Tarantado talaga eh. Tarantado. Subo mo yung dating presidente. May batas naman tayo, may korte tayo dito. Dapat nagpahiring pa dito sa Congress. Palabas pa sila. Tapos ngayon yung hearing ng kay Inday Sara na budget, pinipilit nilang lagyan ng issue. Tarantado to. Kaya mga kababayan, ang sa akin, kung ako lang masunod, isara natin yung Congress na yun eh. Isara na natin. Wala. Waste of money. You know, the funding that we give to Senate and Congress, no? Smart move. Sara natin yan. Yung pera na makuha natin dyan, savings, ipasok natin sa health natin. Isara natin yan. Sorry terminate na kayo. And then, pagkasara, somebody will think about it kung ilang Congress. Ako, suggestion ko, 18 lang na congressman eh. 1 per region. Masyadong maraming mabatas. Masyado tayong maraming
Yung party list sa Constitution, tanggalin natin. Lahat na. Lahat ng mga lahat ng mga Makabayan Black under arrest. Tapusin na natin 'to, hindi yung ganyan. Masyadong ginago tayo eh. Sa taxes natin galing yung pagtayo nila ng armed group, lintik na yan. Taxes natin galing yung pinapapatay nila sa sundalo. Diba gago? Mahina na sila, lumakas pa eh, dahil dyan sa mga pistok-pistok ni Bongbong, yung alyansa nila. Kaya armed forces, makikita nyo, one day, pagkapabaya kayo, magising kayo, komunista na nakupo. Ganun sila, galing nilang diskarte, ang galing. Ang galing. Nung ginagawa nyo, tulog kayo sa pansitan. Nanonood kayo, kasi kung sino manalo, doon kayo. Eh, paano kung nanalo, komunista? Hindi malayo yun. Hindi malayo. Kaya nga, saan tayo? Wala tayong aasahan na iba, mga kababayan, kundi tayo lang. Tayo, sarili natin. So, pag gudyat, tumayo kayo. One time, big time, tumayo kayo. Paglaban ninyo ang bansa ninyo. Because don't miss that opportunity, that one chance in a lifetime, that one slot na meron kayong magagawa. Use it para maayos natin itong bayan natin. Kasi if not, lilipasan kayo ng pagkakataong ayusin natin ang bansa natin. And lilipas lang kami. Lilipas din kayo, palubog ang Pilipinas. But if we all stand up, we all rise, and take back that power, emphasize that we are the sovereign Filipino people, we will chart our destiny, we will move forward, then there is a chance na maayos natin itong bansa nito according sa ideals and aspirations natin, di ba? In order to build a just and humane society, sa preamble natin, and build a government that shall embody our ideals and aspirations. Imagine, anong ginagawa ng mga tukmoy? Ninakawan tayo. Nakaparada yung mga aeroplano nila. Tarantado. Papagawa sila magagandang bahay. Eh, ano nangyari doon sa pangako ni Bongbong na, na 1 million na pabahay taon-taon? Ayusin natin to. With the money that we have, year in, year out, with the remittances of our OFW, stay put lang kayo dyan, mga sir, mga ma'am. Mga OFW, you will have a very critical role in the upcoming months because you will keep the Philippines afloat after it loses yung dahil sa gulo na baka mangyari. Your remittances will keep the Philippines afloat. And if we do it right, mais natin ang Pilipinas. Reboot natin. And then we come out with an election sa 2028. Yung transition government, ayusin niya lahat yan. With the right people, I can identify a few names already. And we tap into them kasi, kunyari, meron akong alam, meron silang alam, meron siyang alam. And then yung alam ninyo, meron ding alam, may alam. And then we vet the people, gun, okay na tayo. We will be able to fill up the appointees. In fact, I will blog about it. Appointments, no? Isa sa mga declaration. Initial appointments. Kasama yun sa panaginip eh. Tapos no na we will be able to correct it. Kung tatimingin natin sa eleksyon, we exactly have about 2 years, 2 years plus, 2.5 years to reboot the country. Sabi nga ni Digong, nung pumunta kami doon sa Desyembre, doon sa kanyang birthday party, nakausap namin, nasa kausap ko mismo, no? Tapos noon, yung sa kanyang speech, ang sabi niya, kung kayo magre-reboot, kung kayo ayusin nyo to, huwag niyong madaliin.